Napirmahan na ng Israel at ng grupong Hamas ang kasunduan para magkaroon ng ceasefire. Magiging epektibo ito oras na maratipikahan o mapagtibay ito ng gobyerno ng Israel. Nakatakdang pulungin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang gabinete para aprubahan ang unang yugto ng plano ni US President Donald Trump para wakasan ang gulo. Nakasaad dito na bahagyang aatras ang mga tropa ng Israel mula sa Gaza na magsisimula sa loob ng 24 oras. Ayon po yan sa source ng Reuters. At bukod dito, palalayain din ng grupong Hamas ang kanilang mga hostage kapalit ng pagpapalaya sa mga Palestinian prisoner na hawak ng Israel. Ayon sa isang opisyal ng Israel, posibleng palayain ang 20 Israeli hostage sa Gaza sa darating na linggo o Lunes. At hindi naman kasama sa palalayain ng Israel ang Palestinian leader na si Marwan Barghouti. Sabi po yan ng tagapagsalita ng Israeli government. Halos 4 na raang pamilyang inilikas sa Zamboanga City dahil sa flash flood. Apektadong 5 barangay at naghatid na ng tulong ang Zamboanga City Social Welfare Development Office. Sa Datu Blas, Sinswat, Maguindanao del Norte, 75 bahay ang pinasok ng tubig dahil sa malalakas na alon sa tabing dagat. Sinabayan pa yan ng malakas na ulan. Abot 20 ang baha sa isang compound at 10 pamilyang inilikas. Wala namang nasaktan sa insidente. Ginisa sa Senado ang Philippine Ports Authority kaugnay ng pagbili nito ng maumano'y overpriced na body camera. Sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance, kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo si PPA General Manager Jay Santiago sa pagbili ng halos 200 body camera na nagkakahalaga ng 879,000 pesos kada unit. 168 million pesos ang kabuang nagastos para rito noong 2020. At bumili pa raw ulit ang PPA ng 164 units ng mga body camera noong 2021 na lumalabas na 1 milyong piso ang kada piraso. Paliwanag ni Santiago, dumaan sa proseso ang pagbili nila ng mga camera at hindi lang camera ang sakop ng mga kontrata kundi pati yung buong sistema at server nito. Pero git ni Tulfo, nakabili umano ang PNP ng mga body camera na 135,000 pesos lang ang kada unit. Tiniyak naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na iimbestigahan ito. Tatlong isla na may iba't ibang taglay na ganda ang pwedeng pasyalan sa Siargao. At para naman sa mga mahilig mag-hike, may mga bundok na pwedeng akyatin sa Ifugao at Apayao. Makibiyahing saksi kay Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa mga walang takot sa heights, tara, hike! Una nating destinasyon ang Mount Atugo sa Hingyon, Ifugao. Aabuti ng 20 minuto ang paglalakad sa matarik na daan. Pero sulit ang pagod dahil sasalubungin ka ng magandang view ng kabundukan at sea of clouds. Pinapasyalan din ang Mount Kilang sa Kalanasan, Apayao. Malamig kasi roon at mababa ang ulap. Picture perfect ang bundok na tinaguriang Blazing Mountain of the Gods. May tourist center para mapagpahingahan. Reconnect with nature rin ang pasyalan sa Bambang Nueva Vizcaya. Malaparaiso sa ganda ang Bambang Falls. Presko ang feels dahil sa mga puno sa paligid at crystal clear na tubig. Isama mo pa ang mga rock formation. Pwede mag-selfie sa falls, basta't mag-ingat para hindi ma-fall. Island hopping naman tayo sa Siargao. Andyan ang Guyam Island. Perfect hindi lang sa swimming kundi sa snorkeling. Mag-enjoy at mamangha sa coral reefs. White sand at napakalinaw na tubig din ang madaratnan sa Naked Island. Perfect para sa mga mahilig mag-picture-picture. At ang last stop, ang Daku Island, ang pinakamalaking isla sa tatlo. Nakamamangha sa ganda at crystal clear ang tubig. At para kumpleto ang bakasyon, huwag palalampasin ang Boodle Fight. Para sa GMA Integrated News,
Ako si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, 77 araw na lang, Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.